Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Gaton at shoutout kay Randy Terencio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Si Foye ay tumingin kay Aaron sa kanyang harapan ng may takot, ngunit ang seryosong ekspresyon sa kanyang maskara ay parang mukha ng kamatayan, na nagpapanik sa kanya. Ang deadlock sa pagitan ng kanyang lalamunan ay nagpahirap sa kanya na huminga, ngunit gaano man tigas ang kanyang mga kamay ni Aaron ay parang mga bakal na sipit. Sa likod ng Aaron, mayroong 20,000 tropa. Sa oras na ito, kapag biglang lumitaw ang Aaron, hindi nila maiwasang umatras sa isang ligtas na distansya na ilang metro. Takot pa rin ang mga taong ito, lalo na ang mga nakatayo sa unahan, kahit na alam nilang may 10,000 na tao sa likod nila, at nakaakbay ang mga ito sa kanilang mga kasamahan. Pero nanlamig pa rin ako sa likod ko. Para sa kanila, ito ang likod ng kamatayan. Bitawan mo ako, please, please. Mahirap magpiga ng ilang salita. Ang mga mata ni Foye ay puno ng takot sa kamatayan at pagnanais para sa buhay. Kinuha niya ito, tumanggi siya, kahit na may bahid pa rin siya ng ayaw, ngunit ngayon ay tuluyan na itong nawala. Hindi man siya makawala sa kanyang kamay ay naiipit siya at napaangat ang kanyang lalamunan. Anong kwalifikasyon ang mayroon siya para ayaw niyang pumunta? Nanghihinayang siya na naprovoke niya ang ganoong karakter. Mas naisip ang lagyan siya ng berdeng sombrero. Ngayon isipin mo, puno ng pangungutya. Sa sandaling maluwag niya ang kanyang kamay, bumagsak si Lord Fu sa lupa. Hindi alintana kung gaano kasakit ang kanyang pagkahulog, mabilis siyang nakalanghap ng hangin. Direktang hinugot ni Aaron ang Jade Sword at pinunasan ang dugo sa katawan ni Foye. Napakayabang ni Master Fu kaya hindi siya nang ahas na sumuko. Ngayon ay kailangan pa niyang magbigay ng payo. Natatakot siya na hindi magiging masaya ang Aaron, at papatayin ng kanyang espada ang kanyang aso. Tignan Aaron binawi ang Jade Sword, binasbasan ito ng matagal na humihingal. Pagkatapos, diretso siyang bumangon at lumuhad sa harap ng Aaron. Sir, pasensya na po, bulag po ako at hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Kanina pa po ako bulag at na-offend kita. Marami kang matanda. Ibig sabihin kapag hindi kita pinatawad, magiging kontrabida ako. Tinatakot mo ba ako? Malamig na sabi ni Aaron. Nang marinig ito, direktang inuntog ni Mr. Fu ang kanyang ulo sa parehong lugar, at ang bawat isa ay tumama sa lupa ng malakas, tumama ang hindi mabilang na damo sa kanyang noo. Sir, hindi ko po ibig sabihin iyon. Oh, Ginoo, pakiusap. Yang siya. Si Master Fu ay nakagawa ng maraming kasamaan. Pinangunahan niya ang mga disipulo ng bundok ng Tianding na patayin ang lahat ng 12 pintuan at 11 palasyo ng lungsod ng Qinglong. Natural sa kanya na huwag patayin ang mga ito. Sa oras na ito, sa tulong ng isang grupo ng mga disipulo, sumugod si Ningyu. Pagdating niya, lumuhad ang alagad ng palasyo ng yelo sa harap ng Aaron. Alagad ng palasyo ng yelo, salamat sa pagligtas mo sa iyong buhay. Batang siya. Si Ningyu ay nasugatan, at sobrang haggard ng mukha niya, pero nakayuko pa rin siya sa Aaron. Umiling si Han Sanchen, you're welcome.
Bumangon na tayong lahat, ngunit sa sandaling bumagsak ang boses, wala ni isa man sa mga babaeng alagad ng palasyo ng yelo ang bumangon at tumingin kay Aaron na may nahihiyang mga mata. Anong problema? Aaron, kakaibang paraan. Kami. Nung nakita namin kayong dalawa lang na darating para tumulong, kami din. Nirerespeto ka. Maraming babaeng disipulo ang sunod sa Aaron at napakahiyang-hiya. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, okay lang. Wala akong pakialam sa maliit na bagay na ito. Tsaka, huwag mong sabihing ikaw, kahit ang sarili kong mga tao ay katulad mo ang iniisip, na tumutulong sa isang tao. Tama ba ako? Biglang pinangalanan ng 3,000 Korea, natigilan din ang Mang. Sa sumunod na segundo, pulang-pula ang matandang mukha. Gusto niyang tumanggi, ngunit umiling, oo. Isang grupo ng mga babaeng disipulo ng Palasyo ng Yelo ang sa wakas ay huminga ng mahabang panahon, nagpakita ng isang ngiti, at tumayo isa-isa na tumango si Ningyu. Malaki. Tiyo, pagkatapos ay mapapatawad mo sila sa pagiging masungit, pagkatapos ay gagawin ko. Sa pagkakataong ito, mabilis na nawala ang ngiti ni Foye. Bagamat hindi nagsasalita si Han Sanchen, tumingin siya kay Foye sa isang kisap mata. Agad na narinig ni Foye ang isang call na melody na lumulutang sa kanyang mga tainga, at ang kanyang buong ngiti ay tumigas. Nakaawang tumingin siya kay Han Sanchen. Yang siya, kung hindi mo siya papatayin, magkakaroon ng walang katapusang gulo. Mangyaring bigyan ng hustisya ang langit. Nagpapatuloy si Ningyu sa oras na ito. Hindi, sir, huwag mo akong patayin. Basta't mag-iwan ka ng aso para sa akin, magagawa ko ang lahat para sa iyo. Bueno, 18 taon na ang nakalipas, iniligtas ng pinuno ng palasyo ng Tianying ang iyong buhay, ngunit sa huli. Hindi dahil na ipaghiganti mo ako. Galit na sabi ni Ningyu. It's none of my business. It's the Medicine God Pavilion. Yes, it's the Medicine God Pavilion that asked me to root out you. Sir, it's none of my business. Naguguluhang paliwanag ni Fuya. Pero obviously, hindi siya naniwala sa sirang palusot na ito. Gayunpaman, ang Aaron ay naniniwala, siya ay isang pawn lamang ng gamot na God Pavilion. Kung papatayin mo siya, may papalit sa kanya. Tila hinawakan agad ni Fuya ang dayami. Oo, tama ka, isa lang akong multo para sa kamatayan. Sige, umalis ka na dito. Nang marinig niya ito, isang gintong liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Aaron. Pagkatapos ay sinubukan niyang umakyat pabalik ng ilang hakbang. Nang makitang hindi pa rin sumasalamin ang Aaron, tumayo siya at tumakbo pababa ng bundok. Habang tumatakbo siya, gulat na gulat niyang nilinggan ang Aaron, sa takot na biglang gumalaw ang Aaron. Pero hindi gumalaw si Aaron, bahagyang ngumiti lang. Nang makitang bumalik si Master Fu, natarante si Ningyu, batang siya, bakit? Kung gagawin mo ito, parang hinahayaan mong bumalik ang tigre sa bundok. Tigre ba siya? Kahit tigre, isang walang ngipin na tigre. Iisa lang ang dulo ng isang walang ngipin na tigre, at iyon ay gutom na sabi ni Aaron. Madaling patayin si Master Fu, pero anong silbi ng pagpatay sa kanya? Sa oras na ito, sa gitna ng kalangitan, lumilitaw ang pilak na dragon at umaaligid sa ulo ng lahat. May dwarf na nakaupo sa likod ng silver dragon. Sino kayang Bai Xiaosheng? 100 Xiaosheng sa lawa ng ilog ang may hawak na pilak na bandila na may mga salitang, bamboo hat, na nakaprint dito. Sa oras na ito, ang pilak na bandila ay umindayog, at ang tinig ng emperador ay nagsabi, ito ang misteryosong alyansa ng tao na nilikha ng bagong pinuno ng Fujiya at ng aking kapatid na misteryosong tao. Ang mga gustong maglingkod ay maaaring manatili, at ang mga ang ayaw umalis ng mag-isa. Nang sabihin ito, nagulat ang lahat. Sa isang banda, ang kalahating walang laman na poster ng Silver Dragon, sa kabilang banda, ay isang misteryosong tao na nakakagulat sa lahat. Bagamat halos lahat ng mga tao dito ay hindi pa nakakapunta sa tuktok ng bundok ng Kishan, paanong hindi nila maririnig ang mga kwentong ipinasa mula sa tuktok ng bundok ng Kishan? Ang misteryosong lalaking nakikipaglaban sa mga bayani ay matagal ng idolo ng maraming walang ginagawa sa mga ilog at lawa, at ang kanyang pagsamba ay umabot sa mataas na antas. Nang marinig ang titulo ng misteryosong lalaki, natigilan ang lahat. Ang Ningbuan ay nanginginig din sa puso,
Hindi ka pani-paniwalang tumitingin sa Aaron. Oo, nakamaskara rin siya. Mystery man ba siya? Diyos ko, misteryosong tao ba iyon? Ang Diyos ng digmaan na kayang itaboy ang prinsesa ng pamilyang Lu. Imposibleng magkaroon ako ng ganoon kalapit na pakikipag-ugnayan sa ganoong kalaking tao sa buong buhay ko. Ang isang grupo ng mga tao na nasa sabik na goosebumps ay tumatakbo ligaw. Para sa kanila, ang pagdating ng mga misteryosong tao ay halos katumbas ng pagpapakita ng tunay na Diyos. Iba sa tunay na Diyos, ang misteryosong tao, ang katutubo na Diyos ng digmaan, ang siyang may pinakamaraming pakiramdam ng pagpapalit. Kasabay nito, nakipaglaban siya ng husto sa tuktok ng bundok ng Kishan, at napakabangis niya. Imposible, imposible. Ang misteryosong lalaki ay pinatay ni Mr. Wang sa Shishifeng, Kishan. Nasaksihan niyo mismo ang kanyang libing. Hindi ba siya nagpapanggap? Dapat may gustong bumangon, kaya sinusulan niya ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang misteryosong tao. Sa isang salita, ang ilang mga tao ay tumango, at pagkatapos, sa bawat isa, ang ilang mga tao ay pansamantalang bumaba ng bundok. Tulad ni Fuya, kahit na galit sila kay Aaron dahil sa pagpapanggap na isang misteryosong tao, natatakot pa rin sila sa lakas ni Aaron. Kapag dumaan sila sa kanya, lagi nilang pinapanatili ang kinakailangang pagbabantay. Ngunit malinaw naman, ang kanilang pagbabantay ay kalabisan. Nagbigay ng senadorya si Han Sanya sa kanyang mga mata at tinulungan si Mang na makaalis sa daan at hinayaan silang bumaba ng bundok. Sa isa, magkakaroon ng dalawa. Parami ng parami ang nagsisimulang pumiling umalis. Maya-maya, may nagsalita sa wakas. Paano kung hindi siya misteryosong tao? Kailangan bang tanungin ang lakas niya? Panipi, tama, hanga ako sa lakas niya. Tsaka hindi ako masanay kay Mr. Fu ng matagal. Imbes na pagsunod sa kanya upang gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang konsensya, mas mabuting magtayo ako ng isa pang pintuan. Mas maganda ang karakter ng master kaysa kay Fuya. Bagamat humihina si Fujiya, matandang pamilya na rin ito. Maganda ang pangalan. Mananatili ako. Mananatili din ako. Ilan sa kanila ay umalis na, ngunit mayroon ding ilang tao na matagal nang hindi nasisiyahan sa pambubuli ni Fuya. Hindi lang nila mapigilan ang sarili nila sa Jiangho. Ngayon Aaron ay handang panatilihin ang mga ito. Hindi ito masamang simula para sa kanila. Aaron tumingin sa likod, higit sa 20,000 mga tao, umaalis lamang tungkol sa 1,000 mga tao. Talagang hayaan mo ang lahat. Huli na para bumaba ng bundok. Fung-ang Road. Mayroong higit sa 10,000 mga tao na bumababa sa bundok. Hindi napigilan ni Fumang ang pagmamadali. Kung babalik ang mga taong ito, natatakot siyang magkaroon ng gulo. Anong gusto mong gawin nila? Ngumiti si Han Sanchen. Ang kanyang intensyon ay hindi tanggapin ang mga taong iyon. Para sa Aaron, ang kalidad ay mas mahalaga kaysa sa dami. Ang mga ito ay isang grupo lamang ng mga mandurumog. Sa pamamagitan nito, tumingin si Aaron kay Bai Xiaosheng sa gitna ng kalangitan. May tadhana ang pinuno ng alyansa. Mula nang sumali siya sa misteryosong People Alliance, padadalhan kanya ng isang espesyal na regalo. Dahil doon, matagal na umungal si Lin, at isang malaking kahon ng kayamanan ang bumaba mula sa langit. Boom! Sa sandaling nahulog ang treasure chest, nagtaas ito ng alikabok. Nang mawala ang alikabok, natigilan ang 1,000 na umalis nang makitang malinaw ang laman ng treasure chest. Sa loob, ito ay puno ng lahat ng uri ng magic weapons. Ito ang mga armas sa orihinal na 4 na kayamanan ng dragon. Wow! Ang daming magic soldiers, alliance leader, para sa atin ba talaga sila? May biglang sumigaw. Tumango si Aaron. Biglang naghiyawan ang 1,000 tao na medyo nalulungkot. Lahat ng ayaw umalis ay natigilan nang makita ang libu-libong tao na nagyayaya sa paligid ng kayamanan sa di kalayuan. Kung magdadagdag ka ng liga, direkta nilang ibibigay ito sa Magic Soldier, ibibigay ko sayo. Kumalat ang ganitong balita sa mga alagad ng bundok ng Tianding na unang umalis. Ito ang makapangyarihang mahabang dragon pababa ng bundok, pagkaraan ng ilang segundo, biglang sumugod lahat sa bundok. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.